One TV special report. Okay, civil code na international law. Pero kita sa local, pwede may ordinansa nga atong i-regulate. So, ato ni Francis, ato ni Kasi, can we consider this atong imuag limitation kana mga saba ang mga reklamo ang mga taga-barangay nga makamata. Ang uban bilang kana security guard uli kadlawon ang tulog nga saba sige-singit makamata. Masturbo yang pagpahulay. So, usa na ka example. So, we have to modify this ordinance perhaps para mokiter ani nga disturbance nuwi sa mga umbrella vendors na masisigit. Okay? So, in other clarification, Kapitan sa 58, Honorable Recamadas, can you give a microphone to Kapitan Recamadas, please? Maayong hapon sa tanan, no? Ang akong concern lang, clarification lang ni Sir. Kaning sa kuan ba diri sa amo 58 dagan man gyud na mga vendors o mga peddlers pod. Parehanang kuan kani bitong mga prutas nasa Unitap. So wala man gyud na sila kuan. Wala sila naglukat o kuan sa city. Dayon naapoy mga kuan kanang quick no, dapat inspeksyonon gyud ang ilang mga permit o ang ilang gamit. Kay akong nabantayan padung sa banyadero, ako nabantayan, sir, labi na ng oil na itong na gamiton lang gihapon. Kakita jud ko dayon walay tabon ang ilang pagkaon. Importante kay ina. Dayon palukatan lang yun na siya, klaro na ko. Kanang mga kanibitong mga tanan sa sidewalk. Amo ng palukatan sa attorney sa city. Dayon ako duha na akong kuan na ay taga Davao dili permi diri nagabaligya. Labi na karon na paspasa sila. Kanang palukatan lang yapon nato na sila or dili lang kay temporary raman sila. Kap, kung kinunan sa ma-approve na we require them to obtain a base permit, to secure a permit. Sige. Thank you. Thank you kayo. So, in another query, kato naman sa Marobang, sa Asarapita, ayaw mo kaulo, bisya, pangutana, para maklaro kay this public hearing is notice to the whole world na mamaligya din mga katambong, notify siya. Kasi sa public hearing, ma'am, feel free. Ikay microphone. Please identify yourself and then proceed. Ako si Celia Salegan, taga Malaubang, Boko Pindor. Dayon, akong pangutana, dire sa City Hall, nagkuha ko special permit, 3,000 ang bulan. Mukuha pa maghapon ko permit sa city. Can you respond to that? Dili na. Wala na tong 3,000. Diya ka sa gawas? Namaligya ka sa gawas? Special permit. Oo, wala na. Please clarify. Ma'am, excuse me. To confirm, diya ka sa gawa sa City Hall na Oo, Maligya? 3K ang bulan. 3,000 a month. Cons, that's the rate for our special permit, which is outside the discussion of the ordinance. Kaning ordinance, peddlers outside designated areas by the city. So lahi ang rate, for example, sa Wellness Park, kaya na may special rate dia as provided for our Econ Board, and then lahi po ang rate dia atubangan City Hall, kaya designated area po yun na siya. All other areas, muna din na siya ang open for disposition or open for peddling. Ma'am, kaday ka ma'am, dili ka ambulan, kaya naraman ka sa tiol. Kung makalakaw ka, sa lain lugar. maglakaw-lakaw Kaya po, kana okay. special permit. Maglakaw-lakaw po kayo. Naman po ko'y card sa Boulevard. Napoy ka sa Boulevard. Yes. Ato yung Francis, napoy siya card sa Boulevard. So, if naakay special permit, dili na siya ma-carry over sa imuhang permit dito sa Boulevard, ma'am. Kay ang covered sa special permit nimo is you are allowed to sell beginning 5:30 if I'm not mistaken. 5:30 to
10. Muna ang coverage sa special permit. Before 5:30 p.m., walay control ang city sa imuha balik. So if you choose to pedal outside, gawas sa 5:30 to 10, and then namili ka nga mag-pedal ka sa boulevard, muna din masubject ka for this requirement under running ordinance. Ma'am, ang imong permit special kay na specific nga regulasyon. Ang time, unang orasa, tama ng orasa. Hindi na lagi ka. Kung mamiligya ka sa Malaubang, that's not the thing. Lahi na sa imong permit. Wala namang cover sa imong special permit. Okay. Okay, sir. Okay? Sabtan? Thank you, ma'am. Thank you for asking. Gihapon sa tanan, ako si Jima Aligrado, vendor gihapon sa Malaubang dayon. Napud ko dire sa City Hall, Mr. Chair. Dayon ako lang pangutana kay pila mi kabulan wala nakabaligya dire sa special permit. Gusto na ako morinyo mi kay atong ting-ulan di man mi kabaligya. Pabayron mi sa bulan nga wala mi nakabaligya. Dili irinyo akong special permit kay pabayron tang bulan nga wala mi nakabaligya. Mo ni ma'am, na may kontrata ninyo sa LGO nga may meron kada bulan. Ang LGO di makamonito na maligya ang pula. Kung kontrata, maligya ang pula, bayad mo. Sabot man. So, kung di ka maligya, i-report mo sa LGO para di ka i-charge. I-report mo para di ka ma-charge. May ba mo ba? Nga, unda na ka pamaligya ka ron. So, may balo LGO. Kung ay kalibutan, di ba kadadlaw monitor nga namligya ba kadadlaw? Di ba makita ba? So, kung na yung plano nga undang sa ipa-order sa LGO nga undang ko sila ka bulan. Thank you, Mr. Para may Chair. balo. Okay, ma'am? Okay. Thank you. Ayaw ko ulo, ang utana. Palihog. Si Rizal. You have the floor, please. Thank you, Mr. Chair. Dili siya pangutana, but in addition sa atong proposed ordinance, for the safety and security sa kada barangay nga sudlan ana mga peddlers nga ang uban wa nato nailhan or kadi sila naglukat ba og permit or wala, no? Aron atong ma-secure ang atong community, even ang atong family, I would suggest nga appeal sa safety and security ang wearing of name tags and ID of those who are allowed or permitted to magpedling sa tibuok Uzamis, no? Kinahanglan kitapod nga taga barangay, no? Kung naay magpedling dito nga walay ID or name tag, pwede na to na sila i-hold. But pasabot kani nga mga peddlers wala nakalukat og permit sa syudad. That's why this is very necessary nga ato yung ibutang diha sa atong ordinance kay again kung dili sila maka-wear sa ilang name tags and IDs and it is a violation. No? I hope nga makakuha sa proponent nga ma-appeal ang wearing of name tags and ID during the business operation. Mr. Chair, thank you. And lastly, Mr. Chair, sorry. Proceed. Pangutanan ako sa barangay, labi na akong nadunggan kagay na. Sorry, kaya na-late ko, Mr. Chair, by the way, no? Nakadungog ko nga, naay barangays nga nangulikta og fees charges and karon kung ma-approve ni siya nga ordinance, maduha na. Niingon to si Madam nga, what if asa man sila mabayad? Walaon ba sa barangay o diri ba sa syudad? Garimahin ko sa tanang barangay, no? Be careful kung mangulikta ta fees, charges, and taxes, kinahanglan na atay legal basis, which is ordinance. Ha? Kay kung simba ko, sikma mo kaguran, no? Well, inyo nang kanang right or katungod na sa usa ka barangay LGU nga maghimog ordinance, but again, kinahanglan mo abide po ta sa higher sanggunian. Okay? So, mura siguro, Mr. Chair, and thank you kayo. Thank you, Sir Ejel. Honorable Ciso, third floor. In connection o addition sa manifestation ni DALG, Mr. Chair, tinuod to nga we heard nga naagi mga barangay nga walay standing nga mga revenue code pero they keep on collecting and uban ko no kay si puro
president or puro coordinator mismo ang nangulikta kung di na matunong sa iyang puro. So, adto siya sa panulanan sa puro. Dili gani mo adto ni barangay. Pero at the end of the day, si barangay manggod, Mr. Chair, kabalo siya kinsa gyud ng mga temporary nga mga namaligya along the streets kanang sa ilang barangay, and then they themselves know na nagina sila record nga kanang kinsay angayan nga ipa-enroll aning ato ang bag-o nga ordinansa nga lukat gid mo sa syudad. Kay sometimes manggod dili makaya manggod ni city treasurer og survey og conduct og campaign drive nga dapat mosunod na ta sa ordinance ani pohon, magpatabang yun ta sa atong mga barangay para yun malukop nato sila og inform kay as what our legal office said, it's more on regulatory, more on making sure nga maayo ang hapsay, dili siya income generating. So with that, dako ko og kanang pagsalig nga makaya sa atong mga barangay nga tugon ning mga problema nato sa atong ambulant vendor nga finally dili na sila kolorom na nagyud sila permit, and they could be proud nga I am a legit seller. Dili na ko madali-dali kuan, basta mo follow lang ko sa balaod. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Of course, we know nga the barangay has the power to levy taxes and fees within the bounds authorized by law. So, kung alam sa balaod, pwede mo mag-ordinansa nga mo impose of taxes o fees sa mga sante. Pero sa bounds, within the bounds of the law. Pero wala mo dyan sa samot nga di mo maka-impose. So, sama sa ingon ni Sir Edgel, nga be careful kay ang ubang barangay mag-impose, wala dahil ordinansa. Ang ubang nga, isusun ra. No? Kiblo ka na kay, ako nakita, isusun ra, nangubra, nga ang itang ordinance, ang pakita resolution, isa na ordinance, ang resolution din na balaod. So ang barangay maghimo yung ordinansa nga mukubro mga na ibalaod, gi-approve sa barangay council, pimahan sa kapitan, no? So para makubra mo. Tanawa po kung authorized na mo, nabas sa balaod ang inyong power sa pag-impose sa maong fees o taxes. Okay? Klaro na? So, another query. Ma'am, you raise your hand. Ngayong hapon sa tanan, ako si Telma Fuentes. Isa ko pamindor sa City Hall. Proceed, ma'am. Special permit. Paisto ka akong kaimtang. Isa ko na husnuan nagbalay sa San Roque. Dayon, maglisod man kong lukat ng permit kay 3K ang bulan. Mahangyo na tako, pausan ng ninyong gamay. Kay isa ko ka-single ma'am. Pait kayo sa isa ka-single ma'am na ako rin naning kamot nga. Dili na ko ma-afford kayo ang 3K matagbulan. Pag-ulang ko na usnuan ng balay. Sa San Roque, pag-ulan ang City Hall. Pait kami mga vendors. May mga halin. Unaaman gamay ra kayo. Amo lang tayo hinaot bilang vendors. Una mo'y kaluoy na mo. Ang imong pamaligya, ma'am, sa City Hall, nagbayad ka pila kada bulan? Tricky, sir. Taga-bulan din na, sir. Paningkamutan ako makautang ko. Taga-bulan din ko gabayad, sir. Karon lang yung bulan na wala. Kay minghangyo ko. Kay tulong ko kabulan, sir. Wala ko kabayad. Dayon nasingil ko bulto ba nagbimil. Dayon natunong man nga nahusno akong balay sa San Roque. Then musulod ako sa City Hall, di man ko pasudlon kay another na po bayad. Tinatunog sa kabulan na po nga tingtunong sa panglukat ng permit ba ting renew. Matanihan ko diri sa taas nga makasulod lang ko kay mingaw ko do sa sir ulan baha. Dili mi ka kuan og baligya. Dili mahurot jud ang baligya bilang single mom ko. Ako rin ning kapos sa mga anak ko makabuhi ko. Nasabtan na mo imong kaimtang, ma'am. Kay kini ng balaod good. Di ni balaod para sa salang. Balaod ni sa tanan. So kung balaod sa tanan, ato ni apply sa tanan. So kung mo na imong kaimtang, tanaw na mo kung apply ba ka sa balaod. Kay kung among
di man kami nabos balaod. Ang balaod man, maingon sa atong Senado nga, will be in the law para lang ang tao atong matabangan. Di na mga pwede man, because no one is above the law. So, ang balaod, implementar lagi sa LGO. So, kung na mong hangyo, ipadangat las dong intungdan sa atong BBLS, ipabuti sa mayor, mong hangyo, nga di na mo kaya, kaya namang iso sa atong mayor, nga balaod. Ang mayor po, wasay kahom nga, mo himong exemption kay wala mas balaod. So, tumano lang po ng balaod sa mayor, kaya ang mayor di man balaod. Ang balaod lang, bawa mas mayor. Ako lang hangyo, sir, ba, may mo lang, maubsan lang yung gamay ba? Kaya kami biya pong vendors, magsabot-sabot, biya may pait ba yung kayo po. Pareho na ako, nabsan ko sa kalisod. Ikaw tang... Ay, yung hangyo pa mga ubsan gamay, meaning, usbo na mo ang ordinansa, usbo na balaod. Tungod lang ni mo. So, tanaw na mo, ma'am, say, we'll review this. No? City Sir, ato i-review na eh. Kasi dako na kayong charge. No, na i-recommend sa council, city council, para itong aprobahan. Ma'am, we understand your pride, ma'am. Okay, nalisod ka. Pero, dili na ito mahimong good nga. Ang sa balaod, ato yung paabos, tungod lang sa Osaka, hintungdan. Kaya ang balaod, game mo, pastanan. Di lang sa katao. So, na yung isod, di mahimong ang balaod, atong Osbon, para lang mutabang sa katao. Kaya atong balaod, para sa tanan. It applies to all. Yun po man equitable. So, nakikatarungan ma'am, bro. Lahi ng estasyon kay di man tumot usap mo laod tungod lang nimo. Sa tangan ni ma'am, ang blaod di mo usap tungod nimo, ang blaod gihimo pas tanan. So, kung hangyo, it is for general good. For the greatest number, for the good of the people. Mas daghang maayo matabangan, mas maayo. Muna tuis balaod nga. Matabangan ang ginadaghanan na tao, no? So, kung usa ka balaod, himuon, di na para sa para sa. So, I understand your decision, ma'am. Ato na ipadangan sa atong mayor. Ha? Thank you, thank you. Kasi lain nga, pamunta na. Siyempre sing, Mayang hapon, Mr. Chair, proceed, siyempre sing. and to the august body of City Council and to all participants in this public hearing, especially sa mga vendors. Kay natakaroon kay naghimo mag-bagong ordinansang city na atong tukion, study and make an approval out of this. I would like to read akong gi-prepare na kuan ba nga message or observation. I notice this proposed ordinance talks about the small mobile vendors, peddlers, and hawkers who are presumed to be residents of Osamis. Marag taga Osamis mga atong istoryahan tanan dinhi karon. Ngayon, and operating within the same. The proposed ordinance wants them regulated through securing business permits, following safety and health standards. Kanang safety atong pasabot kay namagoy-poy mga food cart bitaw na naay LPG giluto-luto. I don't know kung ma'am kinahanglan gyud sila butangan siguro fire extinguisher. Kay in kaso na mga emergency di man madala og tayhop ng LPG. Importante na naana siya. Nagaling bahin sa health standards na may atong taga City Health o naisgutan po ni Attorney Lau na dapat limpyo gyud ang atong mga iserve na pagkaon dili nga ang katong vendor magpahid-pahid pa sa iyang sanina kay siya mo musukli then mo kampon mo serve po sa food and restricting their whereabouts to keep them away from traffic and hazardous situations. Morning isgutan nga patakalag pundo doon sa traffic light or daplin sa dalan nga daghan busy kayang dalan. Because many of them don't have fixed or permanent place of business. Ang akong concern daw, that's why I'm standing here kay naisgutan naman karon bayan sa mobile vendor
ambulant vendor or peddlers. Sa taas nga panahon nga naata sa business community, nahimo po og officer sa both chambers, mao ning among sitwasyon. Kaya nga itong istoryahan ang taga Usamis ambulant. Gagmay. Pero daghan kayo ambulant vendors nga dagko nanulo dinhi sa Usamis City. Dugay na kaya na since 2010, mao kaya po na among gilabi nga panahon pa ni Ma'am Alma Toledo, Ma'am, numan para makadungag og buwis sa Usamis ba. Kining mga vendors na taga-gawas, dili taga-Usamis na maligya dinhi, dapat patungan po og tax. Dili lang kami dinhi sa Usamis. Kung di kabot ang target ang syudad, kami mo'y banatan. Patungan may every year pilay increase. That's why daghan mi clamors atong sa una panahon. How about those business operators, wholesalers and distributors, domestic or multinational, and residents, not residents of Usamis, selling their goods and services in bulk by land in Usamis? So, ukoy lang ba sulod? Or maybe, wala na silang mahadlok kay naanad naman, mamaligya din sa Usamis, na wala mo di parehin, wala mga notice kita. Don't you think they should secure business permits, pay taxes accordingly, and other fees too? Many of them have deprived our local retailers, wholesalers, and distributors the businesses they should get to grow. Kaya taas nga panahon, sama ako, retailer ko, pero na-noted na ako, usay mo, wholesale po ko, kaya na may palit og daghan. Pero may classification is retailer. So, tingala may nangawala ang mga customer. Ang customer nga dapat unta na dinhi sa Usamis, mabutang nato para sa Usamis lang. Kay asa mata manginabuhi, kung ang vendor nato dinhi mabuhi kay mo ato pagklarin, dili na fair. Mo atong tanggob dili na fair. Dapat sa Usamis nga mga tao mo support para natay negosyo. The same gyapon sa amo nga medium and large or maybe medium and large companies dinhi sa Usamis. Eventually, it creates unfair competition. Local businessmen sales drop and pay lesser taxes to the LGU of Usamis, and subsequently, possible, may face tax investigation. Naman nagamay man among sales. Sa una, maunang halin, nagkaroon kini na lang, siguro ka mo-declare maayo. Mura, investigasyon may ang mga taxpayers. Pero wa sila masayon nga na-drop kay tungod na unfair competition. So I am raising this matter this afternoon as the city is also deprived of the much-needed revenue for public service now that Usamis is a second-class component city. Na dako na matang from third class to second class, siyempre daghan ang atong kinahanglanon nga revenue para sa atong improvement sa syudad. Kining tax leakage, no? Nalik na caused by these medium and large vendors from outside Usamis may result to and drive the LGU na possibility. Kay kulang siguro ang among taxes, mangita o paagi na i-raise na po taxes. I may be wrong. May result to and drive the LGU to impose more taxes from business, properties, and other fees, not fully realizing the presence and impact of these outside competitors. So, ato lang siguro, Mr. Chair and the proponent of this this ordinance na isagol na to, isingit na to diya. Pero di ta magamit og insertions, no? Kay controversial kung insertions. I-include na to sa atong provision. Kining mga dagko nga medium and large vendors, kay sila may namaligya sa atong mga suki namo dinhi sa Usamis. So, what I mean is, daghan man dinhi taga Clarin, taga Tudela, daga Tanggob, manulo din sa Usamis, mga to sa mga construction. Then, mga bus, di ba? Situs of taxation. Di man na
na consummated ang transaction, dapat din sila mobayad. I'm not referring to kung naato sila sa Tanggob or Clarin na mayad o dito nag-deal. Pero kung anin sila din kay matod pa sa definition of situs taxation, kanang na-consummated ang transaction, regardless kung nabayaran o wala pa. So, anin sila, sige, mo-deliver may ugma rabayan. Nanay transaction, dapat they should be taxed. Kaya nawadaan man po may market na mo. Kung sa ako personally, malipay man ko na, pag suri-suri na ako, mga investments sa itong mga construct, ng mga private tag-iya sa mga pribado, malipay ta, nagkausami sa pagipalitan. Pero, sakit kaya sa akong buot, siguro sa akong mga kauban, nga makabalo sila na, lain na ito, na maligya. So, in that connection, akong hangyo na i-include ang kining mga vendors na dili taga-usamis, wala maglukat o business permit sa usamis, pero na maligya usamis. So, thank you, Mr. Chair. Thank you, Sir Pasing. I think this ordinance, na-mention ngayon na, it applies to all ambulance vendors selling in Osamis no matter where you come from. Taga-Tangub ka, maligya sa Osamis, ambulance ka. This ordinance applies. Isa taga-Tangub o taga-Molabe, maligya ka din sa Osamis, ambulance vendor ka, this ordinance applies. So, malikot ka, permit. So, Attorney Tiutalo, can you clarify that further? Nga, bisag di ka taga-Osamis, mamaligya ka di, wala ka permit kung abi na vendors ka. Please clarify, Attorney. Yes, we would also, Sir Pershing, the coverage of the proposed ordinance covers all that would be doing business in Ozamis City. So, again, it is irregardless of taga-asa ka, nagpuyo, but kung diyari ka sa Ozamis, nagbuhat sa imo ang negosyo, diri ka na maligya, diri ka nagsuroy-suroy, o pamaligya, then you will be covered by the proposed ordinance. So, bahalag walay pwesto. Sir Pasing, follow up. In that case, attorney, you should create a task force nga mangita ini nila kay unfair ba kayo. Kining issue ato pang 219 panamo gi-raise ni Alma Toledo, Ma'am Alma, nga bantayan ang manulod din gikan sa barge ba kumantong tulay sa barge manulod taas kang dakana na dili taga-Osamis ang mga vendors pero nasa Osamis na maligya. Nakuha ka sila buwis. Dahil wadi kabalo na ang among sales ang mga distributor din mga wholesalers din naapektahan. One time nakapangutan ako at sa kaamigo na ako siya, Pershing, nahinay laging negosyo, no? Ganun man. Ayun, paglibot, bahay ko no niya, nagamay na ko no iyang sales. Dini sa Osamis, nagamay po. Waka magbantay na. Kanang nanulod, gikan sa barge, mo na imong kompetitor. Siya, dili siguro. Pero lupig siya kay ang atong kargamento god kay agi og barko. Pas kang mahala kay plate sa barko. Kontra sa Cagayan, Mugican or Iligan, ay mga factory dito. Unay kay ba? So pagsulod nila din barato. One time, nag-istorya na po may, ingon tong taga-Osamis nga businessman. Siya, tinuod mong isulti, no? Ano man? Nanulod ang mga laing nga negosyante din ng maligya. O din sa may epekto. Hasta ako, namalit na lang sa ila. So, wala na siya makaubot sa iyang kaugaringon, gikan sa Manila, di naman siya competitive. Namalit siya dito sa mga vendor, gikan sa gawas. So, okay lang na. Mamalit siya dito. Nagbayad pagbuwis. Mo na question. Thank you. Sir President, kanay ana station, we need info. Pagkita na mga ligadig, mga steel bars, mga simento, tagalayan lugar, we need to be informed kay wala ekstra ng NGO. Di sila maligya, they need to secure permit, base permit. So, we need report from the Christians, mga tao, tagaan may info nga, kanang tawhana,
ang maliga sa ames, o mga simento, mga steel bars, mga kabilya, na nag-competition, walay permit. Ato na ipadakop. Kaya illegal na. That's illegal. So, we only need to have report. Kaya, di na mayo. Pero, in this ordinance, speaking of abilang vendors, kala mo, susuroy ba nga, mamaligya, gagmay nga, isante, kada yung mga 7% nako na ano, kaya, usas na materials, simento, kabilya, taga lugar, taga Tipulog, na maligya sa amin, nakita construction, na maligya, that's different. Yan unang sa, it covers small vendors, na maligya pagkaon, prutas, uban pa. So, naakay na ibawaan nga na, sa imong dunga nga dinangko nga mga materials construction, press report, kaya ato na iparakop sa atong police. Kaya that's illegal. Okay? Sir President? Follow up sa Siguro, importante kaya naagit ay task force kay mas dali mang kontakon. Maskin, siguro kita tana magpakabara lang punta kay taga-usami sa guta. Sir, if I may cut you, di na ka ng task force na tayo police. Report to us and we'll call the police. Di na ka ng task force tayo police. Illegal mo na. Oh. Ato ni summary ko, dakpo na to. Ayun ang task force. Tayo tayo police. Oh, Doing business with sama any permit. na sir na sila, manuroy sila kay magbantay kung kinsay wala magkuhan sa atong mga local vendors, maapil na nila sa pag-inspect ng mga panel, manulod. Daghang kayo na mamayan. I-report lagi na mo. Kaya atong ipadako. Honorable Decision. Thank you, Mr. Chair. Ako na i-clarify ni Sir Pershing regarding sa iyang giingon nga na ay laing tagalugar, ang ambulant vendors man gud ingon ani. Si Fishball, si Inununan, si kaning Fish Cracker, si Ginanggang, nagsuroy-suroy, katong nailing promo nga Thai, promo nga kaning bitang bingo nga corn beef, matong kada balay-balay, mo anay mga ambulant vendors. So, just like to clarify, sir, unsay pasabot nimo nga na delivery truck gikag Dipolo or Lano din na maligya diri balay-balay? Oh, dugay naman na kaya nagibuhat. And the city has been deprived of the revenue dapat nota nila makuha. Pero ang ato nga din taga-usamis nga negosyante, pag ato nila sa Oroqueta, naman sila bayron ko no. Mamaliga sila dito. Diya gyapon the same sa Bulabe, makita na sila ka parking sa kining mga parking area na mo duol nila taga-asa makaser. Oh, nakay bayron ni sir kay nagnegosyo makadinhin sa usamis. I just don't exactly know how much ang ilang pangayoon. Pero at least matagaan ang province or sa towns or municipalities or cities na dapat na makubra nila sa taxes out of this. And when we are talking of ambulant vendor kay ambulant walay permanente balin-balhin no vendor. So mao ra gyapon ang mga kon wa kina sila permanente bago mag-deliver balin na po balin. Kanang when you say deliver, Mr. Chair, umuntang mo deliver, wala na sila gitawagan nga delivery may dini og semento, delivery may dini og puthaw, or ning kalit na sa tunga na yung paghuman na maligya. Oh na ba kana peddler na di ba? Oh. Peddling na po yung bang peddling na po yung bang delivery order. So kanang dili na cover sa ambulant. Kay ngano, na may isa ka establishment ilang gitawagan o delivery me dinhi. That's not ambulant. Si ambulant is katong na maligya quick. Si quick ning palit din ni sa ato ang progressive or sa merkado, ilang gibaligya, nagsuri-suri lang siya, wala siya stationary ba o dili siya permanent. Pero si delivery, nanawag na dito sa isa ka kumpanya, nagpa-deliver. So dili siya ambulant. Okay, may got you. Sir, Clarification. I think it's covered by another law. Lain balaod na, imong i-mention. Kinato kagmay ng sante na maligag, barbecue, mga quick, wala na cover mo sir, is covered by another law. Thank you for the clarification, sir. Kay I just raised this up kay mao po na yung sentiments sa ubang bitaw sa mga ubang negosyante kay affected man sila sa ining pagsulod-sulod ini
na ang ilang produkto dili mahalin kay lupigon man sila kay naay by disadvantage nga wa silang bayad og business permit or business taxes. So I don't know, I would like to request the council to go over the Okay, sir. rating ordinance na dapat ma-implementar na. It's duly noted. Ato Thank you. inoted on record, it will be discussed na other forum. Kani nga forum, sa kagmayan ng kasante, di na sa mga dakong negosyo nga maligya. We discuss on other forum, sir. For this purpose, we'll cover this ordinance nga kagmayan ng kasante, maligag, barbecue, mga kagmay bang pagkaon ba? So, hindi ma-cover na imang concern. It's covered by another law. Okay? So, we proceed. Another query, please. Katulad maligya sa Malaubang, sa na yung mga doubt, pangutana ninyo. Please, feel free. Wala na yung pangutana? Sige, ma'am. May hapon sa ano, ako si Evelyn Mina. Napo ko install diri sa City Hall, sir. Then, about atong amuang sa among kauban, tinuod jud to siya nga 3 ka bulan, then ang amuan lang unta jud hangyo. Kami jud tanan ang napiktuhan dili kay Sierra. Kami jud tanan dira kay atong pag sigig ulan-ulan, kami jud daghan jud kay mig absent, sir. Wala jud mi nakakuan kanang wala jud klaro among pagpaninda dinha kay sige lagi gaulan. Eh magbaha pa jud na among area dira. Luoy kay tanan mi. Dayon mula gyud tato kami jud tanan nagasinabot jud mi nga muhangyo lang unta mi ba nga kanang sa 3 ka bulan ay sa 1 ka bulan na mo nga 3,000 muhangyo unta mi nga pagamay-gamayan lang unta pod kay kami manggutanan jud ang napiktuhan dili kay Sierra. Siya sa iya karon napiktuhan jud siya kay nahugduan man gud siya balay pero kami jud tanan dito napiktuhan jud mi tanan. Mo jud na siya tinuod jud.